Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po sa lahat. Ako po si Sister Rihanna Jean Rosales from CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga bagay na aming nagawa, nasabi at naisip, at linisin mo po ang aming puso at isipan upang maging banal at kalugod-lugod sa inyong harapan. Sa mga oras na ito, kayo po ang siyang manguna sa aming TMSL, Tinapay Mula sa Langit. Bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman upang maunawaan po namin ang nais mong iparating sa umagang ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ang devotion po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Judges chapter 8 verses 28 to 30 na may title na Gideon Assumes a Kingly Harem. Basahin po natin ito sa NIV verse 28. Thus Midian was subdued before the Israelites and did not raise its head again. During Gideon's lifetime, the land had peace 40 years. Verse 29. Jerubbaal, son of Joash, went back home to live. Verse 30. He had 70 sons of his own, for he had many wives. Sa talatang ating nabasa, makikita po natin na matapos ang tagumpay ng Israel laban sa Midianita, nagkaroon ng kapayapaan ang lupain sa loob ng 40 taon. Si Gideon ang ginamit ng Diyos upang iligtas ang Israel. Sa mga nagdaang pag-aaral ay nakita po natin kung paano pinalakas ang loob at sinamahan ng Diyos si Gideon. Ganoon din naman po sa atin. Pag may mga bagay na ipinapagawa ang Diyos sa atin, kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, ito po ay may kalakip na tagumpay at kapayapaan. Ngunit, sa kabila ng tagumpay sa buhay ni Gideon, siya po ay nagkaroon ng maraming asawa at 70 anak. Sa kultura ng Israel, ang pagkakaroon ng maraming asawa ay hindi pangkaraniwan para sa isang hukom, kundi isang gawain ng mga hari at makapangyarihang pinuno. Ang pagkakaroon ng maraming asawa ay hindi lang usapin ng pamilya, kundi simbolo ng kapangyarihan, kayamanan at sariling kagustuhan. Bagamat hindi tuwirang tinututulan ng lumang tipan, ngunit madalas itong nagdudulot ng alitan at mga krisis sa pamilya. Pinapakita po rito na ang tagumpay ay maaaring magdala ng tukso. Ang isang taong ginamit ng Diyos ay maaari pa rin pong mahulog sa tukso kapag hindi po tayo naging maingat. Ang buhay ni Gideon ay isang paalala po sa atin na hindi sapat ang magandang simula, mahalaga ang tamang pagtatapos. Madalas kapag tayo po ay pinagpapala at nagtatagumpay, doon nagsisimula ang mas mahihirap na pagsubok. Hindi na laban sa panlabas na kaaway, kundi laban po sa ating sariling puso. Maaari po nating sabihin na ang Diyos ang hari, ngunit sa ating pamumuhay, tayo po pala ang nasusunod. Ang kingly harem ni Gideon ay sumisimbolo po sa pagbibigay daan sa mali na unti-unti nating tinatanggap kahit hindi po kalooban ng Diyos, na kalaunan ay may malaking epekto po sa ating buhay. Tayo po kaya may mga bagay po ba sa buhay natin na tila nakokompromiso po natin, ngunit lumalayo na ako sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi lamang po sa salita, kundi makikita rin po sa ating pamumuhay. Kaya sa ating pong pagtatapos, alalahanin po natin at siyasatin po natin ang ating mga puso na sa panahon po na tayo ay maging matagumpay, huwag po tayo maging kampante, bagkus mas lalo po tayong kumapit sa Diyos, dahil sa huli ang pinakamahalaga ay hindi kung paano
paano tayo nagsimula, kundi kung paano po tayo nananatiling tapat hanggang wakas sa journey po ng ating buhay. Kaya sa ating pong pagwawakas, tayo po ay muling manalangin. Salamat po, Diyos, sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa mensahe na iyong binigay na aming napag-aralan sa Judges chapter 8 verses 28 to 30. Magsilbi po itong paalala sa amin at magkaroon ng aplikasyon sa aming araw-araw na pamumuhay na hindi lamang po kami magkaroon ng magandang simula bagkus ay makita mo rin kaming tapat hanggang wakas sa aming takbuhin sa buhay. Kaya po Panginoon, sa ina namin pinagkakatiwala ang buong maghapon na ito. Ingatan at proteksyonan mo po ang bawat isa, ang lahat ng nakikinig at nakasama namin sa programang ito ngayong umaga. Kayo po ang siyang manguna, ang kalooban mo ang maganap. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kami samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.